planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano. Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong that he said that there was... Sinungaling! He said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo. Yes, pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president, not ours. Okay, so walang kinalaman to. Pero para lamang sa kaprasong chismis, magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng kabinete. Nakakatuwa naman. Call it what you may, ma'am. Walang magawa. Opo, anyway, nabanggit na, paulit-ulit itong Interpol, ano? At nabanggit na ng SOJ at alam naman natin. Yes po. Yes, Secretary Teodoro, please. O kasi kasali kayo eh. Alluded to, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. And therefore, such ends our jurisdiction. The operation is clearly a law enforcement one, and the Philippine National Police has the power to ask the armed forces to assist. And that is the extent of the participation of my department and the armed forces of the Philippines. And all other matters in supporting the Philippine National Police are covered by operational security. Tama po. Kaya hindi talaga chismis lang to. Meron talagang natanggap. At sinabi rin sa isang interview, alas 3 ng umaga, natanggap na yung notice of arrest nung Martes, March 11. Sinabi naman ni Secretary Remulla na si PNP General Marbil nakatanggap ng notice of arrest warrant alas 3 ng umaga ng Martes at sinabihan ang Pangulo ng alas 6. Nabasa niya na nga sa alas 6 ng umaga. So ibig sabihin, hindi po chismis to. Meron ng notice of arrest warrant. You're talking about 2 different days, ma'am. Okay. March 10. Sige, clarify po ninyo para maintindihan namin. Was conjecture. March 10, chismis pa lang yun. Yes, ma'am. Dala nung salita galing sa Hong Kong. Yes, ma'am. Okay. March Tapos, 11 was a formalized transmission by the ICC towards Interpol. And that was the first knowledge that this administration had of the presence of a action by the ICC directed towards Interpol. And that was the only formal knowledge that we had. So, andun lang. So, ang ibig sabihin, ang gobyerno hindi tumulong sa ICC sa application ng warrant. Nagulat kayo na dumating na lang yung dokumento. Yes, ma'am. Wala kayong kaalam-alam or paghihingi? None whatsoever, ma'am. None whatsoever. Ganon din yung SOJ, pati yung SND. Wala kayong balita, wala kayong hinikayat, wala kayong pakikiusap na ilabas na yan sa lalong madaling panahon. Wala po ako rito noon eh. Nasa Vienna po ako. Ma-attend po ako ng United Nations. Wala naman pala eh. Wala kayo dito, pero kayo 10 o yung 11 po? Parehong araw po, wala po ako rito. Ngunit nakikipag-usap ako sa telepono na tinatanong ko yung nangyayari dito sapagkat ang Department of Justice ay involved siyempre sa bawat proseso. At kinakausap ko po yung mga pwede kong kausapin tungkol dito. Nararamdaman na ni Nonalo na ilalaglag na sila. At lumabas sa balita na alas 3 ng umaga pa lang ng Martes, andyan na yung notice of warrant. It was me, ma'am. It was me. Ibang Remulla yun. Baka na-confuse pati media. It was me who confirmed during the press conference of March on Tuesday, March 11, I think. That ina kasi magkakapatid eh. Kaya nalilito na tao. Puro magkakapatid. When the notice of diffusion arrived and I stated it was 3 a.m. Salamat. Okay. Si General Marbil, may idadagdag po kayo. Kayo daw ang nakatanggap eh. Mama, natanggap ko po yun ay more or less after ng 3 o'clock. So usually ito po talaga ginagawa namin pagka meron pong request ang PCTC Interpol, we act
po dun sa kanila po. Kung ano po yung request ng PCTC Interpol. Maraming salamat, General Marbil. At Interpol ang binabanggit na natin ngayon. So yung Interpol, ang Pilipinas ay isa sa founding member. Isa tayo sa nanguna sa pagtatatag ng Interpol noong 1952. Interpol's purpose is to facilitate cooperation and assist member nations. So crime information sharing, investigative support, specialized training, transnational crimes in particular are the focus of this agency, and this comprise terrorism, cybercrime, organized crime, financial crime, and anti-corruption. And to ensure that it is not used for persecution, in its constitution, the Interpol has Article 3, providing that it's strictly forbidden for the organization to undertake any intervention or activities of a political, military, religious or racial character. So maliwanag yan sa Interpol, hindi sila manghihimasok sa politika at sa domestic affairs ng isang bansa. Ngayon, eto na yung press con ng ating Pangulo noong March 11 ng 2025 at sinabi niya, andito yata yan, it's a request of the Philippine government from Interpol. And to enforce the arrest warrant, and of course we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived or it came from ICC, but rather from Interpol. Because they asked us, we have commitments to them, we live up to those commitments. I don't think we violated the country's sovereignty. Bakit naman? Dahil consistent naman tayo, hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Wala tayong meron contact, pero not on an official level. We did not help them in any way. The arrest we did today was in compliance. Ayan, mabasa ninyo. Was in compliance with the commitment to Interpol at hindi yung ICC. Hindi natin kinakausap ang ICC, marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binibigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. So kung may duda sa ating pakikibahagi sa ICC, ang sinasabi ng Pangulo, ang ating commitment, obligasyon sa Interpol ay maliwanag at walang duda. So, ang sinasabi natin, kailan ba natanggap ng gobyerno na yung ICC naglabas na ng warrant of arrest laban kay Presidente PRRD? At alas 3 nga ng umaga. Yun ang pagkakaalam kong yun. So, hindi... March 11. No inkling before. May marites lang. Marites lang po. Marami hong... ilang taon na po yung sinasabi na may lalabas na warrant of arrest. Ngunit ngayon lang ho talaga lumabas. March 11, alas 3 ng umaga. So hanggang sa March 11 ng alas 3, na tulad ng sinabi ni General Marbil, natanggap ninyo nung umaga, ay wala kayo ka-idea. The only information we got was the words of the former president in Hong Kong. Sa Hong Kong? Sa Hong Kong, ma'am. Na andyan na? Yes, ma'am. Siya pang nauna, hindi kayo? Yes, ma'am. Nakatuwa, no? Anyway, hindi ba March 8 pa lamang, marami na ring chismis na magkakaroon ng arrest warrant. In fact, the following day, mismo yung Palasyo, Malacanang, sinabi na may mga haka-haka na ganun nga, lalabas na, and the government is prepared for any eventuality. Bakit nasabi yun kung wala pang hawak na notice or kopya? March 8 pa lang to, nagsalita na yung Malacanang. Ibig sabihin, andun na. Ma'am, the government is prepared for any eventuality at all times. That is the nature of our job. We will always be prepared. We will always be on hand to enforce any of these laws, ma'am. So it does not mean na yung executive o yung palasyo may nalalaman tungkol sa warrant of arrest? No one knew, ma'am. Walang may alam. I repeat, ma'am, categorically, no one knew until 3 o'clock of March 11. 3 a.m. Yes, ma'am. Sa umaga. Noong March 9, ang ating USEC sa PCO sabi, if Interpol hihingi ng assistance galing sa gobyerno, tutulungan. So why was Interpol already being mentioned and being bandied about as early as March 8, March 9, kahit wala pang notice, wala pang red notice, wala miski ano? Ma'am, maybe in context, sabi ko nga,
marami ho naging pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin, kaya hindi natin nalilimutan. Isang example po dyan ay yung paghuli po kay Alice Go sa Indonesia, at marami pa ho mga ibang pagkakataon na tumulong po Interpol sa atin. Ba't alam na ng palasyo that Interpol will be involved if at that time there was no confirmation or receipt of any warrant? Bakit nagsasalita na ang palasyo, nagsasalita na yung PCO, sinasabi na huwag kayo mag-alala, handa tayo sa anumang mangyari? Bakit nagre-reassure na ang palasyo? Ano ho kasi yan? Parang pinapanatas. Ang mekanismo po kasi ng International Tribunal, katulad po ng ICC, ay lumapit po sa Interpol upang ipamahagi o upang iserve ang warrant, kasi wala po sila sariling kapulisan ang ICC. So, kaya alam umaasa na ninyo, rin po sila sa Interpol. Tama. So, ang executive, alam na ninyo na ang Interpol ang gagamitin. Hindi sa wala tayo. Ano ho yun eh? Logical lang po yun. It's logic that Interpol will be the one used as they were the ones used in the past already. Alam naman natin na gagamitin ng Interpol, pero hindi naman laging Interpol ang ginagamit ng ICC. Hindi ko po alam yung iba. Paano natin Ang alam alam? ko lang ho, Interpol talaga. Ang alam natin, iba-iba, di ba, sa history ng ICC. Kaya nagtataka ako, ba't ang aga-aga, March 8, alam na natin Interpol ang magbibigay ng warrant? Marahil ho kasi ang Interpol may opisina rin po sila sa sa Paris tsaka sa Hague. Kaya nag-uusap-usap po lahat 'yan. Yung Eurojust, Europol, ICC, ICJ, isang lugar lang po 'yan sa The Hague. Alam natin, pero iba-ibang pamamaraan ang ginagamit ng ICC para hulihin, dakipin at mag-serve ng warrant. So, ang sinasabi natin, siguro sina General Marbil, pagkat sila naman ang nakatanggap nito, walang contact or coordination sa ICC or Interpol bago March 11. Bago March 11, yung alas 3 ng umaga, na sinasabi po ninyo, talagang wala kayong ka-idea, walang notice, walang timbre, walang tawag, walang kaalam-alam ang Pilipinas tungkol dito. Ma'am, can I answer that, ma'am? Si General Marbil ang tinatanong po. Okay, Pwede kayo magdagdag, mamaya. Ma'am, wala po kaming communication with the ICC except for the PCTs lang po. We rely on the Philippine Center for Transnational Crime. Teka, so kauna-unahang pagkaalam mo tungkol dito sa warrant mula sa Interpol nung Marso 11, ika-11 ng Marso, tama ba? Yes, Madam Chair. Sigurado kayo, ha? Yes, Madam Chair. Oo, okay. So, but you just said na it doesn't go to you directly. Sabi mo, dumadaan muna sa transnational crime. Pwede ba natin tanungin ang ating head ng transnational crime? Andito po si Executive Director Alcantara. Kayo ba ang una nakatanggap nitong galing sa Interpol? Magandang umaga po, Madam Chair. Tama po yun. Ang NCB Manila ang tumanggap po at 3 o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant of arrest na po ang ating dating Pangulo, at yun po ang ginamit namin, pinan-out namin. Tapos pinadala ninyo kaagad sa kapulisan? Law enforcement agencies po ang mga pinadala natin, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang Bureau of Immigration, at pinadalang ko rin po ang Department of Justice. Okay. Maraming salamat. At may dadagdag yata si Secretary John Vic. Wala na, ma'am. Okay. At was a red notice, itong tinatawag na red notice, iyon ba ang pinadala ng Interpol, Executive Director Alcantara? Kasi ang binanggit mo ngayon, diffusion. Ang dumating po sa atin ay isang diffusion, isang commonly tinatawag na red diffusion. Eka, ang pagkaalam ko, iba ang notice at iba ang diffusion. Iklaro po ninyo. Alin na natanggap? Ipapaliwanag ko po. Ang red notice po ay a request for international police cooperation that has been applied for by a member country or entity that are distributed to
every member of the organization. Opo, alam natin yon. Okay Pero po. ang sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon ang sinasabi mo, hindi red notice kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkakaroon po ang general public or everybody ng Pero alam natin confusion. na hindi magkapareho yun. It's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red, Mas alam ninyo ito sa akin. Opo, Ang opo. diffusion po hindi red notice. Hindi Tingnan po, lang hindi natin po, ang hindi nga po. website. Ang diffusion po is a request for international police cooperation that is coming from an entity or another member country that is directed to another member country or Tama, several oo. countries. Yun po ang pagkakaiba. Sa member to member, Opo. it's an unverified report requesting for information. Humihingi lang, makikipakilang sa kapwa member Opo. na kung maaari, tulungan ninyo kami. Pero hindi siya verified, hindi siya dumadaan sa kanilang commissioner, hindi siya pinopost sa website katulad ng red notice. But Tama po ba? It went through the police of the organization's police database. Pumasok din po yon sa database. Pumasok sa database pero unverified. Maliwanag siya, di ba? Papaliwanag po na... So, hindi po red notice ang natanggap, tama? Diffusion po. A red diffusion. And more technical po, it's a wanted person diffusion. Tama. More technical. So, walang red notice. Kapag walang pag-diffusion lang... Sinungaling. Wala palang red notice eh. Red notice. Hindi po. Meron po tinatawag na red diffusion, blue diffusion. Oo, maraming kulay yun eh. Yung sinasabi po niyo na humihingi lang ng impormasyon is blue diffusion. Okay. May kulay ba ito? Yung pinadala sa atin, anong kulay ng diffusion? Ito po ay wanted person diffusion. So, walang red notice. Hindi po siya red notice. Nakatanggap pa tayo ng red notice at any point? Ito pong wanted person diffusion na to, pagpasok po sa Interpol sa Leon, pa-process po ng notices and diffusion. Opo, alam po natin yon. Alam natin yung procedure. Ang kasunod Madalas po nun, na natin ginawa yan eh. Kasunod po nun, mag-i-issue sila ng red notice. But this Teka. time, dahil po may urgency, they decided na it will go through by So lumundag na diffusion. tayo mula sa diffusion, hindi man lang na-confirm, hindi man lang napagtibayan, hindi man lang nadaan sa commissioner nila, hindi man lang nailagay sa website o naging opisyal, lumundag na po tayo. Sa diffusion pa lang yan mo. Hindi, kasi inaamin ninyo, wala namang red notice kailanman. It is our job to find it out immediately, disseminate immediately, because the nature of the diffusion is... Bakit si Congressman Arnie Teves may red notice na, hindi pa natin nagagawa ng paraan? Hindi ko po masagot. Ma'am, yung kay Arnie Teves, kaya ho siya nahuli sa East Timor ay dahil sa red notice. Yun ang dahilan. Oo, klaro po yun, yung red notice. Kaya nga, ang pagkaintindi namin, red notice din ang sinasabi. Ngayon, lumalabas na wala kailanman na lumabas na red notice mula sa Interpol, kundi diffusion lamang. Baka dahil sa panahon, kasi mabilis po ang pagganap ng yung mga pangyayari. Mabilis po nangyari. Kaya marahil, sa ordinaryong pagkakataon, nandyan po ang red notice. Dito, wala akong pagkakataon marahil. Madam Chair, gusto So, ko... ibig sabihin, ang katotohanan, walang red notice. Mag-ingat po kayo, you're under oath, makokontempt po tayo. Dahil pagbibigyan natin, kasi sabi, red notice, yung pala, hindi red notice, nasa diffusion na po. There was no red notice and what was issued was merely a diffusion. Pakita po natin, may pagkakaiba yan, matindi. So, itong diffusion, hindi yan pinagtitibay ng Interpol Secretariat. Hindi dumaan sa commissioner. Tama po ba? Meron pong disclaimer to say that it did not go to a review of the notices and task force diffusion. So, may disclaimer. Pero, nag-mobilize ang pamahalaan ng libo-libo, 7,000 ang pinagmalaki na kapulisan para sa isang request for information ng Interpol na unverified. Pinahihingi lang. Walang sinasabing nagmamadali. Pero lahat ng government resources pinaandar na dahil sa simpleng request sa kapwa membro. Tama po? ang iko-correct ko po ay hindi information ang hinihingi po.
It is a wanted person notice, diffusion notice. Diffusion. Hindi po siya Diffusion notice. wanted person po ang nandoon. Okay, pakita natin. Medyo maliit ang letra, pero basahin natin. Pwede bang palakihin para mabasa na maigi pa? Okay. So, maliwanag, tama po na dumating ng 3:04 ba to? Correct po. Tama Ng po. umaga, Tama Arian. Ang liwanag. Tapos, ang request dito, after prior consultation with the government of the Philippines. So, hindi totoo na March 11, 3 a.m. lang ninyo nalaman. Kasi nakasabi dito sa page 1, after prior consultation with the government of the Philippines who have agreed to comply with this request. Ibig sabihin, ang pamahalaan ay nakausap na, una, ikalawa, sumang-ayon na. So, ibig sabihin, ito, formal transmittal lang. Walang sinasabi dito na biglaan ito. Kaya nga, March 10 pa lang, 7,000 ng pulis na ang minobilize eh. Bakit sinasabing ganito? Yung sinasabi po nyo na... Hindi, binabasa ko lang Opo, to eh. opo. Ang matatanong po natin dyan ay yung nagpadala po nung... yung nag-apply po, ICC. Sila po naglagay niyan eh. Hindi po tayo. Ibig ko nagsisinungaling ang Interpol? Hindi po Interpol ang nagsisinungaling. Yung gumawa pero po... ang Interpol ang sinasabi ninyo eh. Sabi nila dito eh, itong diffusion ng Interpol, pagkatapos ng konsultahan sa pamahalaan. Tapos sinasabi pa rito na hugas kamay ang Interpol at hindi pa sila gumagawa ng compliance review. Hindi pa nila naimbestigahan, hindi pa nila napapatunayan itong diffusion. At kung may duda, sabihan na lang sila kasi hindi pa daw nila naaasikaso. Yan yung sinusunod nilang format, ma'am. Hindi ho lahat na sinasabi dyan ay gano'n na lang po ang katotohanan kasi nag-iingat lang po sila na makatabig sila na mali. Kaya marami ho silang paniguradong mga salita sa kanilang form letter. Form letter po yan eh. Sasabihin nila na Kaya ho niya, nung sinabi na meron silang pagkatapos konsultasyon, makipag-ugnay sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, ang palaisipan ko po, sino ang kausap dito? Dahil hindi naman po kami ang kausap. Sinasabi ninyo, palusot lang to, hindi to totoo? Hindi po, yung form tayo letter. maniniwala sa Interpol Yun dito? po yung kanilang form letter. Kaya, kung ako, hindi ko ho alam talaga kung sinong kausap, pero may sinasabi po dyan na meron silang kausap. Pero ako, wala akong kaalaman. Baka alam ng kapulisan, sino ho ang kausap, baka alam ni Secretary Anyo. Ang liwa-liwanag dito, hindi naman ako nagchichismis o naghahaka-haka. Ang liwanag eh. Nakausap na daw yung gobyerno at sumang-ayon na daw ang gobyerno na arestuhin. Paano ba to? At ito daw ay formal transmittal lamang. Ibig sabihin, nauna yun. Andyan eh, ang liwanag oh. Anybody wish to comment? Secretary Anyo, please. General Marbil. Bakit may prior consultation and assent? Bakit sumang-ayon ng mas maaga? Well, Madam Chair, I'm not aware of any coordination of that, and I only learned of this diffusion and warrant for arrest in the morning of March 11. So, yun lang po. So lahat kayo, March 11, 3 a.m. O 3:04. Ito yata dito. Tama naman yun. Pero, Executive Director Alcantara, Opo. form letter ba to? Medyo specific to eh. Prior consultations with the government of the Philippines. Hindi siya form letter eh. I cannot Nakakita na rin confirm kami. or deny, Nakakita but, na rin kami ng ganito it looks like eh. a form letter. Form letter? No, it Who have looks agreed like- to comply? Oo. Okay. It's a genuine letter from the Interpol that came from the Interpol Oo, tama. system. Verified naman to. Opo. Kaso nga lang, unang-una, diffusion lang siya. No such thing as red notice was ever received. Ma'am, Sabi mo, dahil sa kailangan i-expedite. Ikalawa, tinatanggi ninyo na merong prior consultation dito at saka acquiescence or agreement. Hindi ko po masagot yung prior consultation. Ang masasagot Wala, ko po... nandito lang. Oh, Ba't nila isusulat yan kung di totoo?
Okay, basahin pa rin natin. Andito tayo, no? Ayan, si Senator Cayetano, maraming nakikita yata eh. Tapos sa page 2, no, gusto ko lang matignan to, no? Kasi ang liwanag po nito eh. Ang sabi dito, basahin po natin yung page 2, ano? Ayan, the ICC has been mandated to investigate crimes against humanity. Pakitignan na lang po ang sumunod. Sige, itaas pa po yan. Indirect co-perpetrator. So, ibig sabihin, hindi siya principal, indirect pa. Parang ganun po yung understanding. Sino yung direct? Saan na yung direct? Ba't hindi inuna? Pangkaraniwan ba to na hinuhuli muna yung indirect kaysa sa direct? Form lettering ba to? Iba ho kasi yung legal language na ginagamit ng iba't ibang bansa sa kanila hong pagbibigay ng communication. Tama po. Siyempre, iba-iba yan. At saka translated to in many languages. Opo. Pero yung indirect, sa palagay ko, kahit Frances man yan or High German Swiss, ganyan pa rin indirect. Hindi siya principal. Hindi kasi ho, yung legal system po depende ho sa kanilang pagkasulat ng kanilang mga batas. Kasi kagaya ho sa atin, conspiracy po ang tawag natin dyan, di sa ating bansa. Co-conspirator po ang tawag sa isang taong participate sa isang krimen. Ito, co-perpetrator. Yun nga ho yun. Pero Marahil yun po yung definition niya ay lumalapit po sa ating definition na conspiracy sa ating bansa. So yun po yun. Marahil lagay natin sa konteksto na yun po ang kanilang lingwahe sa kanilang batas, sistema ng batas. Iba ho ang lingwahe natin dito. Nako, kahit i-Frances yan, yung indirect, hindi direct, di po ba? Ganun din naman sa conspiracy eh. Kaya nga. Kaya nga nagtataka lahat. Bakit siya unang hinuli? Bakit siya dinampot bigla? Hindi naman pala siya yung bida. Hindi naman siya yung kontrabida. Pero sinabi ho na co-perpetrator. Tama, pero kasabwat. Sinabi ho diyang kasabwat. Okay. Ngayon, tignan natin. Action to be taken. Locate and arrest with a view to extradition. Assurances are given extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws or the applicable bilateral and multilateral treaties. Ibig sabihin, hindi yung kidnapping or yung extraordinary... Hindi po kidnapping. Wala hong nangyaring kidnapping, ma'am. Pero may extradition. Bakit hindi, meron ho dalawang option yan eh. Ang haba ng proseso. International humanitarian law gives us two options. Walang nakasulat There are dito. two options under international humanitarian law. I'm just the first option is about extradition. The diffusion, no, I have to explain the law, ma'am. The international humanitarian law gives us two options: extradition or surrender. And we chose the surrender path, ma'am, not extradition. So despite the myriad and ironclad commitments to Interpol, hindi tayo sumunod dito sa hinihingi. Hindi ho sila familiar sa system natin eh. Ang hinihingi nila, extradition, hindi surrender. Di po ba? Ang liwanag eh. Iyan po ay kanilang sinasabi kasi iyan pa ang customary law sa maraming bansa na extradition. Kanina sinabi mo, customary law, yung procedural at administrative, hindi din natin. Pero yun nga ho eh. Hindi nila alam yung ating batas eh. Hindi mo nila alam na meron tayong Republic Act 9851 na nagsasabi pwede extradition o pwede surrender. Ang pinili po namin executive action po, surrender po. Tapusin muna natin yung sentence kasi meron pang karugtong. Extradition will be sought upon arrest of the person in conformity with national laws. Susunod tayo sa 9851. Yes, sinunod dyan, 9851. And hindi extradition ang aming ginamit, kundi surrender. Meron tayong iko-konsulta, Attorney Alexis Medina, sumulat ng iba't ibang libro tungkol sa international law at sabi niya, hindi tumbok sa extradition o surrender, hindi sila pareho. Kaya kinakailangan intindihin. Eto, na extradition, kaliwa-liwanag sa batas natin. Senator Cayetano, and thereafter we will consult Attorney Medina. Thank you, Madam Chair. Magandang hapon po sa inyong lahat. I'll ask my questions mamaya po kasi may konti akong introduction why. Just to follow your point, was there or was there not cooperation here? On page 2 din kasi nakalagay din
assurances are given that extradition will be sought upon the arrest of the person in conformity with national laws and or application bilateral and multilateral treaties. Tapos this request is treated as a formal request for provisional arrest in conformity with national laws. So, yun lang ang question ko kasi dun sa una sabi hindi sila sumulat, hindi nyo alam kung sino nag-cooperate. Of course, I'll take your answers at face value and presumption of regularity unless it's inconsistent. So, dito lang sa action taken, so dito sa page 2, sinong nagbigay ng assurances? Tapos, nung na-receive natin to na this is to be taken as a formal request, did we take this as a formal request? I'll stop there just so that before we move to the treaty and tama ba yung surrender? I just want, factually lang, so did, to our knowledge, Secretary, ano ho yan form letter nga ho yan ng ICC. Yeah. In expectation po nila, walang ibang option kundi extradition. Pero hindi ho ganun ng bating batas Our local law, Republic Act 1951, allows us an executive option. Thank you. So to your knowledge, SOJ, ma'am, para lang hindi malito kasi dalawa yung Secretary Rimulya, may I call you SOJ and may I call you SILG, just so that walang confusion. So sir, so to your knowledge, yung sinasabi nilang sa kabilang page at saka sa page na to na assurances were given, to your knowledge, that wasn't from the Philippine government. Ano ho yan Ang sinasabi po nila dyan, makakasiguro kayo na hihingi namin sa extradition ang taong yan na aming ginawang wanted. But is that Interpol so did Interpol assure that? Kasi ano ito diffusion notice is not given to, pagkaya ng red notice buong mundo nakukuha yan, itong diffusion notice limited to a few countries. And then, distinction. And then sino po ang empowered to give them assurances that we will? Or is it standard? Sila ho, standard, kaya nga form letter po nila yan Okay. Form letter nila yan. But when they say that there was assurances from us, is that a general assurance because we're member of Interpol or meron nagsabi sa atin that we assure you? They are the ones assuring us that they will seek the extradition. Okay. Sila po nag-assure sa atin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
sa harap ng kamera. Wala